Mabilis nga lang ba gumawa ng account dito sa Billies? Tara, alamin natin. So for today's video nga ay magta-try na naman ako ng another na online lending app na Billies. So sa karamihan ay hindi na bago ito. Pero kung katulad ko kayo ay samahan nyo ko. I-click na natin itong get started. So dito may pahapyaw sila kung magkano yung pwede nating mautang at kung magkano dapat ang down payment at kung magkano siya monthly. Pero dahil nga hindi pa talaga ito yung exact na amount na ibibigay nila, is wag na lang muna natin pansinin yan at i-click natin itong sign up dahil nga wala pa tayong account. So unang-una natin gagawin ay ilagay ang ating email address pati yung mobile number. So dapat i-make sure nyo na gumagana yan dahil nga may darating na verification code at ilalagay natin yun dito. So yun, kanina dumating na yung sa phone number, tapos ngayon naman is yung sa email. So after natin ma-verify is need natin naman mag-create ng password. So sa password, dapat may at least 8 characters siya, merong upper at lower case or yung small tsaka big letters. Tapos, meron siyang numbers or characters. So, 2 beses yung siya ilalagay kasi para ma-confirm na tama yung password na ilalagay ninyo. Tapos, ang next naman is need natin gumawa ng 4-digit PIN. 2 times yung siyang ilalagay kasi nga para ma-confirm yung PIN ninyo. Tapos, ayan na, meron na tayong account dito sa Billies. So, hindi ibig sabihin na meron na tayong account is pwede na tayong makautang. Dahil nga yung ginawa ko lang ay for login purposes lamang. So, para makapag-loan, need natin activate itong account. So, kaya i-click na natin itong activate account. So, dito, need natin agad pumili ng ID type na gagamitin natin. So, dito makikita ninyo na yung recommended nila is yung national ID at meron nakalagay sa baba na other ID. So, yung other ID ay later ko na i-discuss kung ano yan kasi nga wala rin silang nilagay dito sa una. Pero dahil nga wala pa akong national ID, kaya yung clinic ko is yung other ID. Tapos yung next naman is yung tell us about yourself. So, yan, i-click nyo kung ano yung gender ninyo, kung male ba or female. Tapos, first name, middle name, at last name. Pati na rin yung date of birth, marital status, tsaka yung nationality. Tapos, i-click nyo itong check. Tapos, continue. Next naman is yung current residential address. Dito, yung style nito is parang sa Google Map. Magta-type ka dito ng address, tas may kusa ng lalabas dito. Pipiliin mo na lang. Pero kung hindi lumabas yung address mo dyan, ay pwede mo namang i-type ng mano-mano. Click mo lang itong I can find my address here, enter address manually. Dito, ilalagay natin manually yung house number natin, yung unit number, or yung street name. Tapos, yung province, yung city, yung barangay optional lang. Pero yung postal code o yung zip code, kailangan natin ilagay yan. Yung landline is optional lang. So, dito sa may pinakababa is nakalagay na, do you work from home? Kung yes, syempre ilagay nyo yes. Kung hindi naman is no. So, next naman is character reference. Isang sa family, tas isang sa colleague or friend. So, ito hindi na naman bago to sa mga OLA. Kasi lahat naman ng online lending app is may ganito. Pero wag daw kayong mag-alala. Kasi sabi ni Billies, na ang mga ilalagay natin na character reference ay para lang i-evaluate ang ating credit application at kung sakaling hindi kayo makontak or matawagan para sa loan purposes ninyo, sila ang tatawagan nila. So dito sa pinakababa pa is dapat daw i-inform natin yung mga taong ilalagay natin dito na sila yung ilalagay natin as character reference. So ang next naman is yung ID. So dito bukod sa national ID ay 3 other ID lang ang tinatanggap nila. Ito yung driver's license, UMID, pati yung passport. So driver's license yung pinili ko. Tapos yung ID number is need natin i-enter manually. Tapos yung next naman is yung pag-picture ng ID natin. So, tandaan ninyo, dapat sa pag-picture ng ID, dapat lahat kita yung 4 na corners. Walang covered, kahit ano man yan, at hindi blurry. So, dahil tapos na tayo sa pag-picture ng ID, ang next naman is yung selfie. Dapat yung face ay nasa loob ng corner. Lahat daw ng parte ng face ay visible. Merong enough light or maliwanag siya at hindi blurry yung pag-picture natin. Kapag okay na sa inyo yung na-take yun ng picture, is click na natin yun. Tapos dito may 2 minutes sila na reviewing ng selfie natin. Pag na-approve yung selfie ninyo ay hindi na yan naabutin pa ng 2 minutes. Tapos yung next naman is yung sa income. So pipili tayo dito kung yung employment kayo or kung remittance or freelance or sa business.
Kung employment kayo, dapat i-ready nyo na yung latest na payslip ninyo dahil kailangan nito. Kung sa remittance naman is kailangan ninyo pakita yung remittance slips. Kung freelance naman kayo is dapat mapakita nyo rin na katunayan na kumikita nga kayo online. At kung business naman is dapat maipakita ninyo yung screenshot ng bank ninyo. So tandaan ninyo sa pagpili dito sa apat na to, dapat meron talaga kayo nung hinihingi nila. Para syempre iwas reject din. Kapag nakapili na kayo, ang sunod naman na gagawin ay mag-aantay tayo ng 1 minute. Kasi nga, i-review pa yung application natin. So, dito nag-antay talaga ako na hanggang maging 0 or maging 1 minute ito para sumunod na sa next step. Tapos, yung susunod naman is proof of billing tsaka proof of income. So, dito unang hiningi sa akin is yung proof of billing. So, tandaan nyo dito, dapat yung ipapakita nyo ay within the last 3 months. Tapos, dapat kita din dito yung full and exact address ninyo. Tapos, dapat mag-match din dito yung nilagay nyong address kanina nung nag-fill out tayo, pati dito sa ipapakita ninyo. So, dito ang kinagandahan is kahit hindi nakapangalan sa inyo yung proof of billing, okay lang. Basta yung address ay same. Lastly, dapat yung actual bill ay hindi siya summary statement or official receipt. So, ito yung mga proof of billing na tinatanggap nila. Itong cable bill, credit card statement, electric bill, internet bill, Lazada delivery notice, phone bill at water bill. So pili na lang kayo dito kung ano yung meron sa inyo at convenient sa inyo para isend din nyo yun. So kapag okay na, is-click na natin yung continue. So yung next naman is yung proof of income. So dapat ito is not older than 1 month at fully visible. So yung tinatanggap lang nila dito is yung bank statement or yung passbook. Tapos lastly is yung others. So dito magpapasa pa lang dapat ako, ay bigla na may nag-notification sa akin na congratulations from BillEase. Ibig sabihin, approve na yung application ko kahit na hindi ko pa siya natatapos, hindi ko alam kung bakit. So dali-dali kong tinignan na nga yung BillEase ko, inopen ko siya ulit. Tapos ito nga nakita ko na meron na akong 10,000 na credit limit. Nagulat nga ako kasi grabe ang laki agad na binigay sa akin ng BillEase. Kasi diba sa Tala ko 1.5 lang, sa Atomic ko naman is 4K lang. Pero dito sa may BillEase, 10K agad yung binigay sa akin. So ito hindi to sponsored video ha, baka isipin nyo ha. Ito natural talaga akong nag-apply dito at ganito kalaki agad yung binigay nila sa akin. Pero dito kung mababasa ninyo, if left unused, your credit limit will be paused in 30 days. So dapat magamit ko siya para hindi siya ma-freeze o ma-frozen sa loob ng 30 days. So siguro hindi ko naman kailangan gamitin ito lahat ng 10,000 agad. Siguro kahit konti. Sa next video is tatry ko siya gamitin. Tapos take note pala ha, 30 minutes to 1 hour ko to ginawa kasama ng mga waiting time. Imagine na hindi na siya umabot ng ilang araw tapos ang laki pa na binigyan nilang credit limit sa akin. Sa susunod na video naman is itatry ko siyang gamitin at titingnan natin kung maganda ba siya. At kung gaano kataas yung interest niya. So yun nga no, sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yun lang.